Ilang buwan nga ba ang hihintayin ng isang EPS worker bago matawagan o magkaroon ng employer after niyang makapasa sa exam dyan sa Pilipinas? At totoo ba na mayroong mga EPS na nakapasa sa exam ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon na matawagan o magkaroon ng employer at hindi nakarating o nakaalis papunta dito sa school? So yung mga katanungan na yan, nasasagot na natin sa vlog na ito, kaya stay tuned, panoorin mo para malaman. Hey, what's up guys? It's me Marlon, just for Fun TV. Welcome sa ating YouTube channel. So first of all, mega loud shoutout po sa inyo Madam Marilet Santos. Ayan, si Madam yung nag-chat sa atin or nag-text sa atin at nagtanong na ilang buwan daw ba ang hihintayin para matawagan o magkaroon ng employer after makapasa sa exam. Kasi ang kakilala niya raw nakapasa sa exam at may skill test daw siya nitong sa darating na July. So gusto daw nilang malaman kung ilang buwan pa raw ang hihintayin after niyang makapag-skill test. Actually, walang specific na timeline ang isang EPS after niya makapasa niya sa exam niya sa Pinas. Walang kasiguraduhan kung kailan siya matatawagan o magkakaroon ng employer. So depende kung kailan siya magkakaroon ng employer o matatawagan or masiselect ng employer. Ang pinakamabilis mga lods is 3 months. Meron mga EPS na after nila makapasa sa exam, nagkaroon kagad ng selection. So naswertihan na after nung selection, nung nagkaroon ng selection, after niya makapasa, 3 months after nung kanyang pagkakapasa sa exam, nagkaroon ng selection at maswerte siyang napili ng employer. Yun ang pinakamabilis. So yung iba dyan, maabot ng 6 months, 8 months, 10 months, 1 year, at ang pinakamatagal, 2 years. Oh, nagulat ka, no? Hindi mo akalain na maabot ng taon ang isang EPS bago matawagan o makaalis papunta dito sa South Korea. Kasi nga ang sistema mga lods is ganito. Di ba magkakaroon ng selection? Ang mga EPS kasi after niya makapasa sa exam, pupunta yan sa roster mga lods yan sa Pilipinas. Kumbaga manpower pooling, yung iniipon doon yung mga lahat na nakapasa sa exam doon sa roster na tinatawag. So kapag nahingi ang isang employer dito sa South Korea ng EPS, halimbawa nahingi siya ng dalawang EPS, so magpapadala ang PUA or ang DMW ng 6. Doon sa 6 na yon na pinadala ng PUA, mamimili doon yung amo kung sino yung gusto niyang kunin doon sa 6 na yon. So dalawa lang ang kukunin niya, take note, dalawa lang ang kukunin niya pero 6 ang pinadala. So after niya ma-select yung dalawa na yon, yung 4 babalik doon sa roster. So ganun ang sistema mga lods. Walang specific na timeline yung kumbaga halimbawa nakapasa ang isang EPS ngayon. So pag nagkaroon ng selection, sila yung priority na pipila. So wala pong ganun. So swertihan kung mapipili ka sa selection or hindi. Ang pinakaano niyan mga lods is ating panalangin yung ating pag sa ating Panginoon na yung ating pananampalataya, yung ating pag-asa na sana ma-select tayo. So wala pong specific na timeline, walang kasiguraduhan kung ilang buwan bago ka makalis after mo makapasa ng exam sa Pilipinas. So yung iba pinakamabilis na 3 months, meron 6 months, 8 months, 1 year at ang pinakamatagal 2 years. So kagaya ko po nung nakapasa ako sa exam. Nag-exam ako 2012, nakaalis ako 2014. So naghintay ako ng almost 2 years. Ang validity ng roster mga lods ng isang EPS niya sa Pinas after niya makapasa sa exam is 2 years, 2 taon. Sa loob ng 2 taon na yan, dapat magkaroon ka ng employer o ma-select ka ng employer. Pag hindi ka na-select, mag-exam ka ulit. Kailangan mo rin mo ipasa ang EPS topic dyan sa atin sa Pilipinas. So, nung nag-exam ako mga lods dyan sa Pinas after ko mag-register, nung nag-registration pa lang, nag-register ako, doon sa registration meron nag-a-announce. Sabi nila sa amin, kahit na makapasa kayo sa exam, hindi yan garantiya na makakarating kayo ng Korea. So, anong ibig sabihin nun? Kahit daw na pumasa ka, hindi nangangahulugan na ikay makakaalis. So, meron din akong nakita niyan mga lods sa website na hindi ko alam kung sa DMW yun mga lods na nakalagay dun sa baba. Passing the exam doesn't guarantee you a departure to Korea. So, yun lang, yun din. Tinagalog lang yung kanina, yung in-announce, yung sinabi sa amin ng PUA representative nung nagpa-register kami dyan sa Pinas. So, yun nga, sinasabi daw na kahit na makapasa ka, walang garantiya na makakaalis ka, na makakarating ka dito sa South Korea. So, ang pinakataming pag-asa natin para makapaalis tayo sa Pinas, makarating dito sa South Korea is yung ating pananampalataya. So, pray lang
palagi tayong magdasal. Panalangin natin na sana masilik ako. Sana Lord, pagbigyan mo ako. Sana Lord, makaalis ako. So yun ang tanging pag-asa natin. Dahil sabi nga sa PUA na mismo nagsabi, DMW na mismo nagsabi na passing the exam doesn't guarantee you departure to Korea. So wala kasiguraduhan. Kaya yung tanong ni Madam na ilang buwan pa ang hihintayin after ng skill test para malaman daw nila kung ilang buwan pa yung hihintay nila para makaalis yung kakilala niya. So ang sagot natin dyan is depende kung kailan siya masiselect. So yung pangalawang tanong kanina, meron ba mga instances na ang isang EPS na kahit na nakapasa na dyan sa Pinas is hindi nakakaalis o hindi nagkakaroon ng employer? So real talk mga lods, that's true. Meron tayong mga kababayan na hindi nakakaalis kahit na nakapasa sa exam. Yung iba, nag-asawa na kakahintay, nag-apply na lang sa ibang bansa. Yung mga babae naman na EPS na aspirant dyan, after makapasa, ayan, nabuntis. Ayan, nagbuntis na. Kaya ganun din, nawala na rin pag-asa. So nag-apply na lang sa ibang bansa din. So yung iba naman, kung kailan natawagan, saka naman nabuntis. So hindi rin nakaalis. So basta ang validity ng roster natin mga lods is 2 years din sa Pinas. After ng 2 years at di ka natawagan, kailangan mong mag-exam ulit at ipasa ang exam. So ayan madam, hopefully sana naliwanagan ka Madam Marlet Santos. Kahit na po makapasa tayo dyan sa Pilipinas, wala po tayong kasiguraduhan kung makakaalis tayo o hindi. At kung ilang buwan pang hihintay natin bago tayo makaalis papunta rito sa South Korea. So ang tanging susi madam is manalangin tayo ng gusto. Manalangin tayo na sana makalis tayo sa lalong madaling panahon. Siyempre nga naman, sa hirapan ng buhay yan sa atin sa Pinas, kaya nga tayo nagpakasakali na mag-exam para makalis mapagtrabaho dito sa Korea para kumita. So siyempre, gusto nating malaman kung agad-agad ba tayong makakaalis. Siyempre, atap tayo na kumita na ng malaki, lalo pat alam natin na ang minimum wage dito sa South Korea is maabot ng almost 90,000 a month. So syempre, kating-kating na yung palad natin diyan, lalo na ni Mrs., di ba? Na makahawak ng 90,000, di ba? Kaya lang, yun nga mga lods, na mga sir, ma'am, mga ate, kuya, wala tayong kasiguraduhan kung kailan tayo makakaalis after natin makapasa dyan sa exam. So kaya nasabi ko kanina, meron tayong mga kababayan na hindi pinapalad na makaalis kahit na makapasa. So ang mga dyan, lalo na yung mga kababayan natin na nag-exam na yung malapit na yung age limit. So 38, 39, yung mga yan. So pag hindi sila na-select, halimbawa 39 ka na nag-exam at hindi ka na-select within 2 years, wala na. So kahit for your information mga lods, halimbawa nag-exam ka ng 39, so 2 years ang validity ng exam mo. Kahit na mag 40 at 41 ka, at nagkaroon ng selection, na-select ka, makakaalis ka pa rin kahit na umabot ka ng 41. Basta nung time na nag-exam ka is 39 ka, pasok ka dun sa age limit. So kahit lumagpas ka dun sa age limit, kasi nga, di ba, ang validity ng roster natin is 2 years. So 39, 40, and 41. So halimbawa, natawagan ka, 40 ka na o 41 ka na, makakaalis ka pa rin kasi nung nag-exam ka at nakapasa ka is pasok ka dun sa age limit na 39. So ganun yan mga lods. So hopefully, sana naliwanagan kayo mga lods katotohanan na sinabi ko kanina na merong mga kabayan tayo na hindi nakakaalis. Totoo yan mga lods. May mga instances talaga na ganyan. So ang tanging susi para tayo makaalis dito, kaya nga sinasabi ko sa pag-exam pa lang, di ba? Para makapasa tayo, magdasal tayo. Kahit na makapasa ka sa exam, marami kang alam at sigurado kang makapasa ka. Kung wala kang bas-bas na magagaling kay Lord, hindi ka niya binibless, hindi ka niya inaalaw na makarating dito sa South Korea, wala ring silbi mga lods. Kaya ang importante is manalangin. So ayan. Nung ako noon, mga lods, 1 year and 9 months bago ako makaalis. Wala na nga akong pag-asa noon na makakaalis ako eh. Ang iniisip ko na lang, nag-exam ako, pumasa ako, at least kahit papano, meron akong maliit na chance, meron akong hinihintay na pagkakataon na makapag-abroad o makaalis. Yun na lang ang iniisip ko. So, nung nag-apply ako nung una, nung kapapasang exam, nung katatapos lang ng exam ko at nakapasa ako. So, syempre, yung energy ko noon, yung positivity ko noon, talagang mataas yung pag-asa ko na ako'y makakalis kaagad. Kaya lang, nung tumagal, mabot ng 1 taon, 1 taon at kalahati. So bumaba yung pag-asa ko na makaalis. Hanggang sa 1 year and 9 months ako, hindi ko na inaasahan na ako'y makakalis. Hindi ko na tinitignan yung EPS account ko kung meron akong EPI o meron na akong employer dahil parang nawawalan na ako ng gana. So ginawa ko, inano ko lang sa sarili ko na at least kahit papano meron akong chance na makaalis kahit na maliit na porsyento na lang. May chance pa rin akong hihintay na pagka grant ni Lord na magkaroon ako ng employer, yan, makakaalis ako, di ba? So 1 year and 9 months mga lods, talagang mawawalan ka ng pag-asa pag ganun katagal, di ba? Pero thanks God kasi nga nung pagdating ng ikasyam na buwan, 1 year and 9 months na yon, bago ma-expire yung aking roster, 3 months to go, mga lods, ma-expire na yung roster ko. Ayan, nagkaroon ako ng employer. Kaya naman
napaluwa ako sa tuwa at sa saya. So, yan mga lods, may share ko ngayong araw. Hopefully sana nasagot ko yung katanungan nyo, Madam Marlet Santos ha. So, kahit na po na makapasa si Sir or si Ma'am sa exam, hindi po natin alam kung kailan po siya makakaalis at makakarating dito, magkakaroon ng employer. Depende po yan. Kaya ang dapat nyo gawin, every time na merong selection yung pagpili ng mga employer dito, ng mga bagong EPS, yung sabihin parang hiring, ayan, magdasal po kayo, manalangin po kayo ng gusto na sana ma-select po kayo. At isang payo ko mga lods sa mga kababayan natin dyan na nakapasa na sa exam, kung may mga current kayo na trabaho, ngayon ba nakapasa kayo, may mga kasalukuyan kayong hanap buhay, trabaho na pinapasukan, so wag muna kayong magre-resign kahit na nakapasa na kayo. Wag muna kayong magre-resign kasi yun nga, hindi natin sigurado kung kailan kayo matatawagan at makakaalis, di ba? So hindi natin alam kung after 5 months, 6 months, 1 year, or after 1 year and a half, di ba? Sayang naman kung magre-resign kayo ngayon tapos hindi pala kayo natawagan, sa isang taon pa kayo matatawagan, sayang yung trabaho nyo, di ba? So hahanap na naman kayo ng iba. So yan ang payo ko sa inyo, ang advice ko, wag muna kayong magre-resign. Ang pinaka the best na pagkakataon pagka na mag-resign kayo, kung halimbawa man na matawagan kayo kapag mayroon na kayong visa. Ayan. Kasi pag may visa na kayo, buwan na lang hihintay nyo yan para mag-flight dito sa South Korea. Pero again, mga lods, kahit na may visa kayo, hanggat hindi kayo nakakatapak dito sa South Korea, wala pa rin guarantee na makakaalis kayo. Bakit? Meron tayong mga kababayan na nasa airport na, flight na ngayong oras ito, halimbawa ngayong gabi, flight na ngayong gabi. So nasa airport pa lang, biglang darating yung order na kinancel na pala sila ng employer. So yung employment nila kinancel pala ng employer. So ibig sabihin wala na silang employer na dadatnan dito. So hindi pa sila nakakaalis din sa Pinas. So yun ang pinakamasakit na experience ng isang EPS aspirant. Yung inaasahan mo na makakalipad ka na ngayong gabi at abot na abot mo na yung pangarap mo na matagal mo nang inaasam, diba? Matagal kang naghintay, 1 taon, ganyan, 1 taon kalahati, tapos nasa airport ka na, paalis ka na lang, bigla ka pang na-cancel. So yun ang napakasakit. Kasi nga, di ba, binuhos mo na doon lahat, yung pag-asa mo, nandun na lahat, yung pera na ginamit mo, sigurado, malamang sa malamang, kung inutang mo pa yan, ayun ang isa sa talagang nagpapasakit. Kung halimbawang sinala mo pa yung lupa nyo, or bininta yung lupa, bininta yung kalabaw, ayan, para lang doon sa pagkakataon na yun na sa isip mo yung pag-asa mo na makakaalis ka, tapos sa airport pa lang, hindi ka nakaalis, cancel ka na. Yan ang mahirap. So, okay lang yung makancel ka pero nandito ka na. May mga instances na din na ganun mga lods. Ang isang EPS pagdating dito, kumbaga kinakancel yung kanyang employment ng amo. Pero yun, basta nakarating ka na dito sa South Korea, hindi ka na pabalikin ng Pinas kasi nandito ka na. So, ang gagawin sa'yo, hahanapan ka ng ibang employer. Basta, huwag kayong maniguro. Panalangin pa rin hanggat hindi kayo nakatapak dito sa South Korea kasi may mga instances nga na nasa airport na, kinakancel pa yung employment, hindi pa nakakaalis. Pero yung mga gano'n naman mga lods, hindi pa rin yun, huwag pa rin kayong mawala ng pag-asa kasi nga after a few months, pag nagkaroon ng selection, malaki pa rin ang pag-asa nyo na masilik at makakaroon ng employer ulit na tuluyan na makarating dito sa South Korea. Marami tayong mga kababayan na gano'n na nangyari na na-cancel ng una, tapos tumunod ng selection, na-select, tapos tuluyan na nakarating dito. So huwag mawala ng pag-asa. Sabi nga sa inyo, habang hindi kayo nakakalis, dasal lang ng dasal. Diba? So, well lang, i-share ko ngayon mga idol. Kung sa tingin mo, natuto ka dito sa share natin, request ko na i-like mo yung video natin, paki-hit mo yung thumbs up button dyan sa baba para may recommend tayo ni YouTube sa mas marami pang audience. At kung sa tingin mo na informative yung mga vlog na katulad nito, yung mga video na katulad nito, hinihiling ko na mag-subscribe ka dito sa channel natin para naman lagi kang updated sa mga upload ng mga katulad dito, mga information tungkol sa pagtatrabaho dito sa South Korea. So, yan lang. Thank you so much for watching. Ingat-ingat. God bless sa inyo lahat. Pray lang na mabuti mga lods. Dasal lang. Time team na panalangin para makarating kayo dito sa South Korea. So, God bless. Fighting!